dami po kasing tanong at saka duda dito po sa shooting incident sa Senado. Nung nangyayari po yan, alam ko marami sa inyo nag-iisip. Kasama na po tayo. Ano ba to? Isa bang matinding palabas ito? Baka naman papatakas na itong si Bato de la Rosa at ginagamit lang ito para panggulo o pang-divert. Ang nangyari, pagkatapos ng putukan, hindi mo na shootout, etong si Bato de la Rosa, naglaho na ng parang bato, parang bula. Okay? Yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. At isa po sa ang makakausap po natin ngayong gabi, siya po yung dinidiin itong si Senate President Alan Peter Cayetano patungkol po dito sa nangyari. So maganda kausapin po natin siya. No? I'd like to welcome to our program si Attorney Melvin Matibag. Siya po yung Director ng National Bureau of Investigation. Magandang gabi po, Director Matibag, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Thank you, Christian, no? At sa lahat ng iyong taga-subaybay. Magandang gabi po. Salamat po. Okay. O sige, tumbukin na natin yung unang-unang tanong. No? Do you feel that the NBI was set up in this shooting incident? Well, ganito po, no? Ayoko sanang isipin na gano'n. Pero just to put the record straight, nung pinapull out pa namin po yung NBI nung Wednesday na nangyari yun. Yun na po yung sentiment nila kasi actually yung presence po nila hindi naman sa Senado, nandoon talaga sa GSIS eh. So, ang nangyari po niyan, hindi naman sila nag-cross. Kaya nagulat din ako nung tumawag sa akin yung isang senador, sinabi na pinapuputukan sila ng NBI. So, sabi ko, wala pong NBI dyan. Sigurado po ako dahil may instruction talaga after nung Lunes na hindi kami tutungtong ng Senado. Yun lang, yung GSIS po, katabi ng Senado, there was a request from GM Veloso na tulungan namin sila to secure yung area, to secure yung place. So, actually, sinasabi ko nga, verbally nag-uusap kami, bakit sa amin? Sabi niya, ikaw na yung kakilala ko magre-request pa ba ako sa iba, at sa'yo, diretso na. So sabi ko, ilan po ba yung kailangan? Pwede na ba mga 4 to 6 lang sana yung papadala? Pero nagpadala po siya ng text message sa akin na siyam na points dapat yung lagyan ng tao para po sa para sa secure. So sabi niya, body system. So naging 18 po. 18 ang pinadala na eventually nung inimbestigahan po later on, parang naging 21 daw nga. So around that figure. Pero nung umiikot nga po para yung mga area, nung dumating po doon sila, meron ng preliminary measures na ginagawa yung GSIS to secure. Yung po mga lumalabas na kami doon nagbabarena, ginagawa po ng mga Historia Music. Meron pong isang report si Sian Ambrosio doon sa ABS, nakita ko. Kasama po ng team yung media na dumating galing po sa NBI. Meron po mga media na nakabit sa NBI. Nakita na po nila yung nagbabarena, nare-reinforce nila yung door para yung entrance from the Senate to GSIS masara. Balikan ko lang para mas malino po. Yung pong Senate yan, nangungupahan po sa GSIS, isang malaking complex yan. Yung building po, magkatabi po talaga dyan, separated by doors lang. Tapos may hallway para po magkapunta sa isa. So ang may-ari po, GSIS, nangungupahan yung Senate, papunta sa GSIS, may sariling pinto, ganun din yung GSIS kung pupunta ng Senate. Ano po? So ang ginagawa po ng mga taga-Senate, dumadaan yung entry points niya, mga 7 yan, yung entry points from the building of Senate going to GSIS, vice versa. So nung dumating po yung NBI, nag-seal na po sila ng ibang door. So for purposes of security na yung padaan-daan po roon, pinostehan po yung bawat entry points. Dito po yung isa sa second floor, doon po nagkaroon ng barilan nung papaputok ng baril. Okay. Nung pumasok na po sila mga Aplaska. Director, isang tanong ko, no? Bakit nag-request itong GSIS na i-secure? What was unusual about that day? Nung Monday po, naduduno po yung mga ibang NBI kasi with coordination kami. Dahil ang balak nga po noon, di ba, lumabas yung warrant, na-clear yung warrant, parang baka maging daanan niya kung lalabas siya. So nangyari po, nung nagtuloy-tuloy yung parang mga presence si Senator Bato sa Senado, may coordination na po sa GSIS. Tapos, ang nangyari, nung nag-usap po kami, I was out of the office noon dahil may planning session po ang NBI. Sabi ko kay GM, baka pwede magpadala ng sulat para idaan doon sa process kung sino yung nasa office para at least may record yung bukate. Sorry, tanong ko lang, very simple, para masagot na natin diretso. No? Bakit kailangan i-secure yung GSIS at that time? Kasi po, labas-masok na po yung sinasabi kung sino-sino na po dumadaan. Ang eksaktong sinabi po sa akin ni GM Wick Veloso, I want to secure the property tsaka yung pong mga employees ng GSIS. Okay. So yun yung paliwanag kung bakit merong NBI doon. No? Anyway, no, itong pagtatanong ko kasi, I don't want people to miss the bigger issue rito. That you are serving a legitimate arrest warrant. Okay? So, your presence is justified. At kung iserve nyo man yun, you are within your powers. No? Okay. Pero ang gusto kong tanongin, no, sino nag-initiate dito? Maliwanag. Dito sa putukan.
Eh, ganito po nangyari, na nung nga, nakaposte po yung isang ahente namin together with one lugar doon sa second floor. Pumasok po ang tropa galing ang tropa po ng USAA, galing ng Senate, papunta po ng GSIS. Sila yung So tumawid. sila po yung tumawid, binuksan nila yung pinto. At sinasabi naman po ni General Aplasca na yung way na yun, steel door yun, fire escape. So one way po yun, fire escape ng Senate. Palabas po ron. So doon sa common area, doon po nagkaputukan eh. Doon po kasi pagtingin niya na may agent doon, nagkagulatan. Tapos, totoo po yung sinasabi niya, nagpa-identify. Nung nagpakilala, NBI, siya pa po yung nagpapaba ng baril. Sabi niya, NBI ako, ikaw magbaba ng baril. Ganun po yung nangyari doon. Tapos nung Sabi ganun, nasabi po na NBI. Kasi, siyempre po, nung nagpaputok, tapos bigla na po nagpaputok si General Plasca, 3 putok. Eh, ang tendency rin po ng NBI, nag-warning shot din po siya dahil law enforcement eh. So ganun Okay. po. Tapos pagkatapos niyang mag-warning shot, niratrat na po, sila na po yung nagpaputok. Kaya yung claim po ni Senator Alan Peter Cayetano naririnig ko, na bumaril ang NBI papuntang Senado, pag tinignan niyo po yung tama ng bala, lahat galing ng Senate, papasok po ng GSIS. At yan po, kinunpirma na rin po sa akin ni General Nartates doon sa initial investigation nila. At puro pataas. Okay. Opo, nung ganito. naalala niyo po, yung press con ng sa Malacanang, sinabi na po yan eh, na yung bala galing ng Senate, papasok ng GSIS. Okay. So may nakita sila na NBI agent doon sa kabilang side ng pintuan at tinanong yung NBI agent kung sino siya. Nagpakilala, NBI agent. Opo. Tapos pinapababa yung baril. Opo. Opo, Nakabunot po ba yung... nakabunot po Long ba arm po hindi? yun, so nakasukbit eh. Nakasukbit Okay. po. So parang ang ano niya, ba't ako law enforcement ka, ako pabababayin mo ng baril. Yun ang sagot niya. Tapos Hindi po, sinagot siya hindi po, yun ang mindset niya, na NBI ako. So tapos sa bababaril, hindi binaba, nagpaputok siya ng 3 putok po. Tapos nagpaputok na rin itong NBI. Nag-warning shot din yung NBI, tapos niratrat na po, doon na tumakbo yung Blue Guard saka itong NBI agent po. Kasi dalawa Yung lang po agent- sila eh. Dalawa lang po Ah, sila okay. nandun. Okay. Itong Dalawa agent lang po ba po. yung binabanggit si Mel Oragon? Hindi po, iba naman po yung Hindi story siya yan. niya. Iba pa yan. Kasi Iba po siya yan. yun ang tinuro nila eh. Doon nga po ako nagtaka kasi ang nangyari naman po dyan, si Mel Oragon, yan po, ano yan, asset at the same time volunteer na ginawa nilang driver nung time na pumunta po ng GSIS. Ngayon, nung nagkaputukan po, yung bag nitong si Dabo, yung pong nagpaputok, yung agent po talaga, naiwan niya yung bag niya, may magazine, tsaka gamot, binalikan niya, may exchange pa po ng text message sa Blue Guard ng GSIS na paki-assistihan nga itong si Oragon dahil kukunin yung bag niya. Nung bumalik po siya ron, nakamotor na siya nung bumalik, sinakote siya, doon po siya nahuli. At hindi po totoong sa loob ng Senate na huli, doon po sa GSIS kumpol po nahuli. Okay. Nasaan itong si Mel Oragon? Kasi kung ganun yung nangyari, kawawa naman ito. Siya yung nadiin, siya pa yung may mugshot. Na-inquest nga po siya eh. Kinasuhan siya. Hindi ko lang po alam kung nakapag-bail na po today. Kasi alam ko na-inquest na. So sana po nakapag-bail na. Ang nangyari po rito, pinarapin test nga po to. Nung pinail yung kaso, ang nagkaso po si Aplasca eh. Hindi po nakatasgan yung parapin test. Ang suspecha ko po, negative sa gunpowder dahil hindi naman po talaga siya nagpaputok. Okay. Hindi niyo po ba kakasuhan itong si Aplasca? Well, pinag-aaralan po namin, tinitingnan po namin kasi ano po yun, direct assault po yung lalabas nun dahil law enforcement. Ganun kay security personnel ka, ikaw pa magpapababa ng baril dun sa law enforcement. Tapos yung katwiran nila, papasukin daw yung bahay. Hindi naman po pumasok sa bahay. Nakapwesto, nakaupo po sila dun sa side ng GSIS. Nagkataon, sila po yung tumawid. At saka unang-una po, hindi nila pwedeng i-claim na papasukin yung bahay dahil we have authority from GSIS who is the lessor. Sila po, ano lang sila, lessee lang eh. Kahit even assuming na yung area na yun, area ng Senate, which is not. Hindi po area ng Senate. Common area po yun, sa fire escape po yun. Common fire escape ng GSIS saka po ng Senado. Opo. Tsaka, Director, kasi ang iniisip ko rito, para makaka-straight naman ng ano, sorry, pardon for the term, no? Para naman kayo makaka-straight as NBI kung nangyari ito at walang mananagot. Dahil kayo law enforcement agency eh. Kayo law enforcers and you Tama were po. serving a valid warrant. Tapos Tama kayong po. pinutukan, tapos hindi kayo magkakaso. Actually, wala nga po kami. Actually, Christian, wala nga kami balak na mag-serve ng valid warrant at that time. Tinutulungan lang namin USA. At the same time, to be perfectly setting yung talagang nangyari opportunity na rin po namin na magkaroon ng intelligence surveillance kung sakaling lumabas to si Senator De La Rosa. Di at least, as a law enforcement, kahit na walang order sa amin na arestuhin siya, baka kapag intelligence network po kami, masusundan po namin. Yun nga po yung point ko. Kasi ano ba yung, meron bang parang sagradong karapatan ang Senado kung saan NBI bawal pumasok para mag-serve ng warrant? Kasi parang ganyan lumalabas, naging forced. Isang tabi pa muna natin yung usapan ninyo na wala mo ng pag-aresto. I mean, yung Sige po, yung tama po. kapangyarihan lang.
Wala po eh. Kasi kung tutuusin, yan na nga po yung nangyari ng Lunes nung may valid warrant na gusto naming enforce. Kaya lang po tayo umatras sa pag-enforce dahil sa respeto na sinabi nila they're putting Senator Bato de la Rosa in protective custody of the Senate. So yun lang po yung naging reason yan. Kaya po matras. Tapos eventually, the following day, meron na pong kaso sa Supreme Court. Ang naging basihan naman po, hindi po na tayo gumalaw dahil na-file na sa Supreme Court. Alam niyo po, from legal practice, from the DOJ's point of view, we give high regard po sa magiging sasabihin po ng Korte Suprema. Kailan kayo magde-decide kung kakasuhan niyo yung OSA? Well, under investigation na po. Actually, kahapon po kasi nag-create ako ng special task force namin to investigate on the matter. Tapos in coordination na rin po with DOJ, tsaka po sa CIDG. Sa Monday, pupunta po sa amin yung CIDG. I will submit all the personnel na pumunta po ron. Tsaka yung nag-isang baril na pinatok, papasubmit ko po for ballistic. We are cooperative po. At I have to mention, Christian, nagpapasalamat nga kami po kay Ombudsman Boy Gribulan na nagkaroon po ng mabilis na pag-aksyon. At pagkilala po ron sa posisyon namin na kung law enforcement kami, bakit naman kami pa ang bibigyan ng ganung sitwasyon ng isang security. Bali, security personnel po yung usaha, hindi naman po law enforcement. Ang prime task po dyan is to protect the senators and the peace and order sa Senate premises. But he has to remember, yung Senate premises, since it's a leased building, it's the people's money that's paying. Hindi naman po yung sasabihin mong sagrado na dapat ang nasusunod dyan, lahat puro sa senador lang. Ang nasa unahan po yan, kung ano yung batas po at kung ano yung tama. Okay, sige. Mamaya pupuntahan po natin itong mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na napaka-importante. Pero let's talk about the relevant information that you would need or evidence. Meron po ba kayong access sa CCTV? Meron po bang footage na kumpleto that could have captured that so-called shootout? O yung Nag-request na po kami. Nag-request na po kami parehas kay General Plasca, kay General Balba, yung both pong head ng security ng GSI at saka ng Senate. Sana po, bigyan kami ng kopya. Ang problema nga po natin ito, with all these things na lumalabas, dapat lumabas na po yung kopya ng CCTV. Kagaya po nung nagtakbuhan ni Senator De La Rosa, ang bilis pong nailabas eh. Nagtataka lang po ako ngayon dito, bakit walang mailabas na ganun. Pero, buti na lang po, may mga nakakapture ng video nila. Siguro nakita nyo rin po yun, yung nag-gear up sila Plasca, yung pong buong Senate Sergeant at Arms team, nag-gear up, nagkasan ng baril, tapos sinasabi may aarestuhin. Yun po yung time na pumasok, tapos putukan na po yung sumunod. So nauna yun. Teka. Nauna po yun. Natin sequence. Nauna yung sinabi niya merong aarestuhin, pero hindi pa na-aaresto itong si Mel Oragon. Pero si Mel Oragon inaresto pagkatapos ng putukan. Tapos na po ng putukan. Nung bumalik na lang nga po para kunin po yung bag. Sabi may aarestuhin. Tapos yun po nagputukan. Ang kwento po doon sa spot report po nung nagpaputok, naggulat po talaga, nagkagulatan na ganyan eh. Tapos siya nga at inamin naman na siya yung una nagpaputok. At base po sa slugs na nakuha, yung pong NBI, limang putok lang po yung pinaputok eh. Tapos, tumakbo na nung pinagbabaril na po. Ang bala po na lumabas, hindi bababa ng 30. May report po sa akin para mga 70 plus eh. Okay. Ano ba yung protocol dyan? Kasi nagtinanong, sino ka, nagpakilala NBI. Syempre, meron siyang otoridad. Bakit niya ibababa yung baril niya? Tama po. Dapat ba magpaputok si Aplasca? Hindi po eh. Dapat nagpakilala ng NBI pala eh. Sa usaha po kami. Stand down tayo parehas. Walang maglalabas ng armas. Tapos saan po nag-usap? Hindi po eh. Nagpaputok. Doon po nagsimula yung gulo eh. Yung pagpaputok niya. Okay. Na-justify po ni Senate President na kailangan magpaputok na baka sa gusto matakot, tumakbo. Hindi mo naman po kriminal yung tao dahil law enforcement nga po, ba't tatakbo yun? Okay. Base rito sa mga impormasyon na meron kayo, do you think it's reasonable to believe na this whole shooting was staged? Well, yun po yung magiging reasonable conclusion kasi sabi nga po, at narinig ko rin po ito kay Senator Ping Lacson, tatlong bagay yung titingnan mo sa investigasyon. The means, the opportunity, and the motive. May means sila dahil may usawa, may opportunity dahil nalaman na merong mga NBI doon na nag-check, tapos yung area na yun contestable kung kanino, tapos yung motive, yun na yung motive. Yun na nga po yung damdamin ng mga ahente na parang they created a scenario para si Senator Bato makaalis po doon sa Senado. At ganun nga po yung nangyari. In fact, nakita niyo naman po doon sa binasa mismo na text message na pahayag ng asawa ni Senator Bato, ang sinasabi nga yung opportunity, yung nangyaring putukan, yun yung naging daan for him to escape. Yun po yung ginamit na term, to escape. Yun nga, nung habang nagpuputukan ba, pumasok na sa isip nyo na, teka, baka ginagamit ito pang distract, no? Well, una po nga, nasa planning ako nung nagkaputukan. Kaya nung tinipilit nila ako na may mga NBI dito sa Senado, at sa Senado yung putukan, sabi ko wala, sigurado ko wala. Ang biruan pa nga namin, baka yung nag-away na dalawang senador, nagbarila na, sila na nagbarilan. O kaya yung bodyguard ng isang senador na mga stuntman at double, may hawak na baril, hindi marunong pumutok.
Only to find out, sa GSIS po pala na area yung putukan. So Okay. doon pa lang po nagkaroon ng linaw, mga bandang 10 ko na na-realize na doon naka-retreat na yung mga NBI. Doon po lumino yung istorya na ganun po pala, pinasok yung GSIS. Anong plano niyo po rito kay Bato? Do you consider him as a fugitive? Well, valid po yung warrant eh. Existing yung warrant. Except that syempre, yun nga po, DOJ is, we're looking at the Supreme Court, yung respect po natin sa Supreme Court. So, kung valid po yung warrant, wag natin sabihin si Bato, may valid na warrant. Sabihin po natin si Atong Ang may valid na warrant. Ano po bang tawag natin kay Atong Ang ngayon? Di ba? Fugitive. Eh di ganun din po yung si Senator Bato. Magkaiba lang po na korte yung nag-issue ng warrant of arrest. So you would still pursue Bato de la Rosa? Definitely. Well, yun na nga po, we have to continue our intel and surveillance operation para malocate po siya. Para if it's time na malinaw na po from all the angels concerned na dapat arrestuin siya, at least may lead na po tayo at mas madali na po siyang makukuha. Okay, kaya ako po kasi na-clarify yan dahil kung siya ay pugante at hinahabol ng batas para i-serve itong valid arrest warrant, ano po gagawin ninyo dun sa mga tumulong sa kanya na makatakas? Well, ano po yan, may responsibility sa batas po yan. So first, we conduct investigation and case build-up. Kung ano po yung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon po natin dadalhin yan. Yung kanina nga pong pronouncement ko na si Senator Robin Padilla, kung siya yung huling taong nakasama, siya po yung dapat na unang-unang tanungin kung bakit, kung saan pumunta dahil ang balita sa kanya sumakay, ano po, sa sasakyan. Siyempre, si General Aplaska, siya ang Senate Sergeant at Arms, alam niya yung movement, siya may control ng mga CCTV. At kailangan din pong tanungin si Senator Alan Peter Cayetano kasi siya po Senate President at they took it upon themselves na si Bato is under their protective custody. Wala naman pong ganun ng batas pero pwede po nating almost parallel to a protective custody sa rules of court natin is you release under one's recognizance po na tinatawag. Isang responsableng tao, institusyon, yung tao instead na magpiyansa, i-release with the commitment ng tao na yun pag kinailangan ng korte or kung anong mga ahensya, sila yung magpuproduce. Okay, so far, sabi niyo kanina, reasonably, ang conclusion dito, mukhang stage, no? Base rin sa alam ninyo. Pero naniniwala po ba kayo na walang alam dito si Alan Peter Cayetano? Well, hindi na po siguro important kung wala siyang alam, may alam. Pero kung may alam po siya, mabigat. Kung wala naman siyang pong alam, he is the Senate President. At sabi ko nga po, ano po yan, responsibility mo when you took the capacity na ikaw yung maghahawak for Senator Bato into protective custody. Mm-hmm. Yun nga po. Pero na-establish na po ba na si Robin Padilla yung nagtakas kay Bato? May lumabas na pong CCTV eh. May lumabas na pong CCTV at yun na rin po yung pronouncement ni General Aplaska. Okay. Naglabas sa Senado si Robin Padilla. Magkasunod po silang umalis, sumakay sa sasakyan ni Robin Padilla. Na-question medyo uso kasi yata ngayon, Sir Christian, yung senator, nakikihit sa isang senador eh. Ganun po yata dahil baka mahal yung gasolina, nagtitipid po siguro. Ito po kasi Director, ito lang naman from my perspective. Kasi medyo nakaka-worry po itong nangyayari kung kakanlungin ng isang fugitive from justice na mga kapwa niya senador na kanya-kanya meron silang kapangyarihan. But as an institution, baka kung gagamitin mo yung mismong kapangyarihan ng buong institusyon para kanlungin yung isang fugitive from justice. Ang problema dyan, paano mo tutugisin yung mga ganyang tao? Kunwari, can you ordinarily investigate the likes of Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla? Kasi pag nagpatawag ng hearing yan, ang dali-dali yung gisahin eh. At iside kayo for contempt, diba? At questionin yung inyong investigasyon. Yan ang nakikita ko ano dyan problema eh. I agree with you. It will develop a culture of impunity. So, ang hirap na nun kasi pagka merong kasalanan, kailangan pala, pwedeng sumilong doon. At puproteksyonan pa. Pag-aarestuhin, gagamitin pa yung kanilang armadong security group para hindi ma-aresto. Sabi ko nga, kung ganun yun, kung ang Senate will be, it will be a place kung saan pwedeng magtago yung mga may kasalanan, baka mangyari dyan, kasi bawal na rin yung habulan eh. Kung may hinahabol yung mga police o NBI, biglang tumakbo papasok ng Senado, so hindi na rin kami pwedeng pumasok doon dahil hindi kami pwedeng maghabol. Ganun na nga po yung nangyari ng Wednesday eh. Nirespeto na namin yun. Kahit na pwede naman kami pumasok to enforce a valid warrant, doon, hindi na po kami pumasok. At ngayon, nangyari, napagbibintangan pa kami na nagpasimula ng gulo sa Senado. Kaya nga gusto kong balikan yung unang-una kong tanong sa inyo. Do you think na-set up kayo dito? Yung NBI? Well, hindi ko po, ayokong isipin na gano'n eh. Kasi, pero ang daming nangyari na hindi po magtugma. Kasi unang-una, nung sinabi ko bigla na, pwede naman akong, nung sinasabi kasi ang nirereklamo, meron daw presence ng NBI, umaga pa lang, nag-check po, hindi mo totoo yun. Kasi base pa lang doon sa sulat, 6 o'clock na po kami dumating dyan eh. Kasama po yung mga media, kaya may mga kuha na yung media na dumating po dyan. Lumabas nga ngayon yung mga picture, yung dumating pa namin ibang NBI, mga naka-high heels pa po yung babae na dumating eh. So, naka-heels pa po. So, wala talagang balak na arrestin at i-assault dahil not because we don't want to exercise this power, pero tinitingnan na lang nga po namin yung
hinihintay na magiging resolution po sa Supreme Court. Opo. Pero ang nangyari rito, sila yung pumasok doon sa area kung saan nagbabantay lang po nagbabantay lang, tapos nagpaputok, tapos yung tinamo yung mga tama ng bala. Sa dami ng balang pumutok at lumabas, ni isa wala pong nagalusan. Mas may nasugatan pa puro sa pagtakbo ni Senator Bato. Bakit nga ba? Kaya- Anong pwedeng paliwanag Well, yan? Sa dami ng pinaputok, walang tinamaan. Baka may iba po namang intensyon, wala namang intensyon na may paputukan, hulihin, arestuhin gaya na sinasabi, or i-depend talaga yung lugar. Kasi kung gusto mo lang na i-depend para hindi ka papasok, ibablock mo na lang po yung daanan na yun, ang daming Marines, may PSPG, tapos yung OSAA pa. Bakit tatawid ka? Bunuksan mo yung pinto, yung fire escape. Ang fire escape, one way po yan, di ba? Alam nyo yung may door na mahabang gano'n na dumulubog para bumukas. So, talagang sila po yung pumunta, pumasok. Madilim yung inisip area ko- na yun. Opo. Correct me if I'm wrong, no? Depende naman sa ebidensya. Pero base sa mga kinikwento ninyo, tsaka doon sa ibang mga impormasyon na lumabas na, parang nandun yung NBI, nakaupo na nanahimik, may kasamang Blue Guard. At Opo. ang nag-initiate ng contact yung OSAA. Tama Challenge or tinanong kung sino, tapos nagpaputok na. Nagpakilalang NBI po, Hindi po sila ba ano yun? pa baril, tapos nagpaputok. Hindi po ba Opo. ano yun? Hindi po ba indikasyon ng setup yun? Dahil nakita nila na merong NBI dito, this gives us an opportunity to create this May scenario. sisisihin. Para may sisisihin. Yun Baka nga ang original lang sana na plano, magpapaputok lang doon kasi open na lugar yon, walang mapasa lang. Tapos pwede lang istorya, pagbalik nagkaputukan doon. Di ba? So pwede po yan. Possibility po yan. Actually, mas logical po na explanation yan.